Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesus Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birhen Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa pamumuhay at pagpanaw ng Obispong si San Martin, ang iyong kadakilaan ay nagniningning. Ganapin mong panibago ang mga dakilang gawa ng iyong paglingap sa aming loobin, upang ang kamatayan man o ang buhay ay huwag makapaghiwalay sa amin sa pag-ibig mo sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Pinuspos ako ng Panginoon ng kanyang espiritu. Hinirang niya ako upang ang magandang balita'y dalhin sa mahihirap. Pagalingin ang sugat ng puso, palayain ang mga bihag at bilanggo. Sinugo niya ako upang ibalitang ngayoy panahon ng iligtas ng Panginoon yaong mga tao na hinirang niya, at upang lupigin lahat ang mga kaaway. Ako ay sinugo upang aliwin ang nangungulila, upang ang tumatangis na mga taga-Siyon ay paligayahin. Sa halip ng lungkot, awit ng pagpuri yaong aawitin. Ang Diyos na Panginoon, iingatan sila at kakalingain. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pag-ibig mong walang maliw ay lagi kong sasambitin. Pag-ibig mong walang maliw ay lagi kong sasambitin. Pag-ibig mo poon na di nagmamaliw, ang sa tuwi-tuwinay aking aawitin. Ang katapatan mo'y laging sasambitin. Yaong pag-ibig mo'y walang katapusan. Sintatag ng langit ang iyong katapatan. Pag-ibig mong walang maliw ay lagi kong sasambitin. Sabi mo, o poon, ikaw ay may tipan, na iyong ginawa kay David mong hirang, at ito ang iyong pangakong iniwan. Isa sa lahi mo'y laging maghahari, ang kaharian mo ay mamamalagi. Pag-ibig mong walang maliw ay lagi kong sasambitin. Ang piniling lingkod na ito'y si David, aking pinahiran ng banal na langis, kaya't palagi ko siyang aakbayan, at siya'y lalakas sa aking patnubay. Pag-ibig mong walang maliw ay lagi kong sasambitin. Ang pagtatapat ko't pag-ibig na wagas ay iuukol ko't aking igagawad, at magtatagumpay siya oras-oras. Ako'y tatawaging Ama niya't Diyos, tagapagsanggalang niya't manunubos.
Pag-ibig mong walang maliw ay lagi kong sasambitin. Magsitayo na po ang lahat. Bagong utos ani Kristo, mag-ibigan sana kayo katulad ng pag-ibig ko. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, hindi mawawala kahit kailan ang mga sanhi ng pagkakasala. Ngunit nakapangingilabot ang sasapitin ng taong panggagalingan nito. Mabuti pa sa kanya ang bitinan ng isang malaking gilingang bato sa lieg at itapon sa dagat, kaysa maging sanhi ng pagkakasala ng isa sa maliliit na ito. Kaya't mag-ingat kayo. Kung magkasala ang kapatid mo, pagsabihan mo, at kung siya'y magsisi, patawarin mo. Kung makapito siyang makasala sa iyo sa maghapon, at makapito ring lumapit sa iyo, at magsabing, nagsisisi ako, patawarin mo. Sinabi ng mga apostol sa Panginoon, dagdagan po ninyo ang aming pananalig sa Diyos. Tumugon ang Panginoon, kung maging sinlaki man lamang ng butil ng mustasa ang inyong pananalig sa Diyos, masasabi ninyo sa puno ng sekomorong ito, mabunot ka at matanim sa dagat at tatalima ito sa inyo. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang magandang gabi po sa inyong lahat. Ngayon po ay ginugunita natin ang kapistahan ni San Martin of Tours, isang obispo. At ngayon ay nasa 32 linggo tayo sa karaniwang panahon. Siguro naman po, malinaw ang aking pong pagbabasa. Naintindihan. Kasi yung sinasabi ni Jesus dito, ipinapaalala sa atin na mayroon tayong responsibilidad. Hindi natin pwedeng gamitin at sabihin yung katawan ko ito, kaya gagawin ko kung anong gusto ko. Yung freedom na tinatawag, yung kalayaan na laging pinagigiitan natin na kalayaan natin ito. Kalayaan ko ito, gagawin ko kung anong gusto ko, sasabihin ko kung anong gusto kong sabihin, kikilos ako sa kung ano, at minsan yung sinasabi natin na kung ano ang makapagpapasaya sa akin, gagawin ko. Sa tingin niyo po ba? Kung sa mensahe at konteksto ng mensahe ni Kristo sa ating Ebanghelyo, sa tingin niyo po ba, laging applicable yon? Siyempre, kung sa psychological na usapan, siyempre lagi sasabihin kung saan ka masaya. Lalo na kung nade-depress ka o nai-stress ka, okay, gawin mo. Pero pagdating dito sa usapang ito, kailangan mas maunawaan natin yung mga konteksto.
Hindi pwedeng laging malaya ako, kalayaan ko to, gagawin ko kung anong gusto ko. Kasi kailangan mo din i-consider ano ang naidudulot mo sa iba. Kaya nga sabi, mag-ingat kayo. Lalo pa tayo mga taga-simbahan. May responsibilidad tayo. Kung tayo ba ang nagiging sanhi para lumapit ang mga tao, o tayo ang nagiging sanhi para umalis na lang yun tayo. Ba't ako magsisimba dyan sa San Jose na yan? Ang gulo-gulo ng mga tao dyan. Away-away ang mga tao dyan. Posisyon lang, pinag-aawayan. Posisyon lang, pinagdidibatihan pa. Kala mo naman may sweldo. Kasi ang sabi, di ba, hindi mo mawawala yung sanhi ng pagkakasala. Andyan yan. Pero ang sabi, ang mabigat ay kung sa iyo magsimula, sa atin magsimula, sa atin manggaling, kung bakit nagkakasala ang ibang tao. Kaya ngayon, sa social media, hindi porken, ay, bumili ka ng item, ay, maganda katawan mo, kaya ibibiyang-yang mo sa social media. Maraming lalaki nagpapantasya sa katawan mo. Kasi sinasabi mo, ikalayaan ko to, freedom ko to, ipopost ko kung ano, kung gusto kong maghubad sa social media, maghuhubad ako. Kasi kalayaan ko ito. Yung minsan yung saloobin natin, di ba? Pag hindi mo masabi, yung saloobin mo sa kamiyembro mo, sa simbahan, idadaan mo sa social media. Hindi mo iniisip, ano ang magiging iskandalo na idudulot nito sa iba na madadamay, na walang kamuang-muang. So, sinasabi ni Jesus, pananagutan natin yun. Kahit pa sabihin na, ako na ang inapi. Kahit ikaw ang inapi, kailangan mo pa rin mas maging responsible doon sa iyong ikikilos, sasabihin, ipopost. Hindi lang basta kung ano yung damdamin ko, ano yung nararamdaman ko, ay akin to eh. Kailangan natin maging responsible. Kasi kapag may napahamak, kapag may naligaw, dahil sa atin, pananagutan natin yan sa Diyos. Lalong matindi sa atin na laging nagsisimba. Miyembro ng organization, miyembro ng simbahan, mas mabigat ang, kumbaga sabi nga, no, mas magiging mabigat yung kaparusahan natin. Kaya nga kahit sa usapin ng mga mag-asawa, hindi lang ito tungkol sa inyo. Bago kayo magdidesisyon, ano magiging epekto nito sa iyong mga anak? Hindi pwedeng, paano naman ang kaligayahan ko? O teka lang muna, hindi inaalis na maging malungkot, maging masaya ka. At hindi sinasabing mabuhay ka sa kalungkutan. Pero ang sinasabi, isipin mo yung iba ring tao na makakagawa ng kasalanan at nagkakasala dahil sa iyo. Naintindihan po ba? Kaya nga, ano ba, ang pagtayo ko ba dito ay nagdudulot ng pagkakasala ng mga tao? Dahil ba sa mga sinasabi ko, marami ang nagagalit at gustong magwala? Pananagutan ko yun. Hala, sali-sali kayo eh. Ito naman po, sabi nga, maganda yung, mag-ingat kayo. Ha? Mag-ingat kayo. Sabi ni Jesus yun. Kasi ayaw niya tayong mapahamak. Pero kung sakali, makagawa tayo ng hindi maganda, may makagawang hindi maganda, ang sabi naman, patawarin mo. Hindi naman. Kasi pag hindi mo pinatawan, baka lalo yang mawala. Baka lalo yang magwala. Pananagutan pa rin natin. Pero yun, di ba? Yung pag gumawa ng kasalanan sa'yo, normally ba, ay umalis ka dito, lumayas ka dito, ayoko makita ang mukha mo. Pero, pag may nangyari doon, pananagutan pa rin natin. Di ba? Alam nyo, madaling sumunod kay Kristo.
Baka kopong-kopong na, ang sabi naman, kapag humingi ng tawad, patawarin mo. Kung hindi pa natatauhan, hintayin lang natin. Basta be always ready na kapag humingi o lumapit na sa sayo, patawarin. Huwag mo nang isumpa. Huwag mo nang ipagtulakan pa kasi andun na eh. Muli, let us more be responsible sa ating mga sasabihin, sa ating mga ikikilos, o kung sa panahon ngayon, sa mga ipinopost natin sa social media. Amen? Itinuturo ng ating guro na ang kahulugan ng pagiging alagad ay ang radikal na pagtanggi sa kasamaan. Iniaalay natin ang ating mga panalangin ngayon nang may pagpapasyang magsakripisyo upang sundan ang Panginoon. Ang ating itutugon, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang simbahan naway magwagi sa kanyang pagpupunyaging labanan ang kasamaan sa daigdig. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang Kristiyanong sumasampalataya naway magkaroon ng tapang na magsalita at kumilos laban sa kasamaang sumisira ng ating lipunan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga pinaging manhid na ng kasalanan, naway hipuin ng Espiritu ng Panginoon upang magbalik loob sila at magbago ng pamumuhay. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga may sakit, naway palakasin sa kanilang dinaranas na pagsubok at maialay nila ang kanilang paghihirap para sa pagbabalik loob ng mga makasalanan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang ating mga mahal na yumao, naway akayin sa piling ni Kristo. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Idulog din natin sa Panginoon ang ating mga personal na kahilingan at mga panalangin para sa ating mga pamilya, kasama ang lahat ng mga misang pasasalamat, special na intensyon, agarang paggaling ng mga may sakit, lahat ng mga kaluluwa na iniling na ipagdasal sa misang ito, kayo hindi ng mga kahilingan ng lahat ng mga nanonood sa online. Ang lahat ng ito iniling namin sa ngalan ni Kristo ang aming Panginoon. Amen. Alay na ito, mga biyayang nagmula sa pagpapala mo. Tanda ng bawat puso
puso, pagkat inibig mo. Ngayon'y nananalig, nagmamahal sa'yo. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong pagkahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, pakabanalin mo ang aming mga alay sa paghahain namin ngayong ginugunita si San Martin upang sa pamumuhay namin araw-araw, itaguyod kami nito sa hirap at ginhawa sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Ngayong si San Martin ay pinararangalan sa pamumuhay niyang totoong uliran at pagiging maaasahan sa panunungkulan, kaya si Jesucristo na maaasahan sa katapatan ay iniahayag sa pangangasiwa sa sambayanan. Ang malasakit na mga ulirang tagapangasiwa noon ay nagpapatuloy magpahanggang ngayon sa mga panalangin kanilang iniuukol, kaysa ng sambayanan mong dito'y nagtitipon. Kaya kaysa ng mga anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kaitaasan. Pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsiluhod ang Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasama namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagintapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birhen Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang sa San Jose. Kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo,
May pagdiwang nawa namin ang papupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Buong kababaang loob tayong tumawag sa ating Panginoon ng Ama namin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Manalangin tayo. Magsitayo na pa lahat. Ama naming mapagmahal, ipagkaloob mo sa aming nagsalo-salo sa piging ng pagkakaisa ang ganap na pasyang sundin ng loob mo sa lahat ng bagay, upang katulad ng buong pagtatalaga ni San Martin sa iyo, kami ay maging marangal sa pagiging para sa iyong totoo, sa pamamagitan ni Hesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Mga kapatid, pagkukulan natin ng panalangin ang mga yumao nating mga mahal sa buhay at lahat ng mga kaluluwa sa purgatorio. Mga anghel, mga banal, tanang nasa kalangitan, halikayo at samahan ang mga giliw naming pumanaw sa piling ng Poong Mahal.
Si Kristo ang mag-aakay sa kandungan ni Abraham upang doon ay humimlay. Ang mga giliw naming pumanaw sa piling ng Poong Mahal. Sa ilaw na walang hanggan, kapayapaan naway pagkamiti ng may kapal. Ang mga giliw naming pumanaw sa piling ng Poong Mahal. Ama naming mapagmahal, iniahabilin namin sa iyo ang aming mga kapatid na pumanaw sa buhay na ito. Huwag mo po silang pabayaan at pamalagiin mo silang buhay sa iyong piling. Alang-alang sa iyong awa at pag-ibig, patawarin mo na sana ang kanilang mga pagkukulang at nagawang pagkakasala, dala ng kanilang kahinaan. Manatili nawa silang maligaya sa iyong piling, kasama ng iyong anak at ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Kapayapaan kailanman ang igawad ng may kapal sa mga yumaong ating mahal. Sila nawa ay silayan ng ilaw na walang hanggan. So, kasalukuyan po ay sinisimulan na ang paghihilamos o pagpipintura po sa ating altar. Sisimulan lang po dito na palabas para mas maging maliwalas lang po. Sa mga gusto pong mag-donate para sa karagdagan na pambayad, utang pa po yan, wala pa pong bayad. So gusto nyo po, no, maging sa mga nasa online, so pwede po kayong sa GCash or sa Metrobank account o pwedeng idiretso nyo po doon sa opisina ng ating parokya para mas isaayos po natin bago mag-Christ the King at bago mag-simbang gabi, medyo nahilamusan na natin nawa, no, itong ating simbahan, ang bahay ni San Jose. Kaya salamat po sa lahat ng mga tumutulong. Sumainyo ang Panginoon at sumaiyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos sa banal na misa, humayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Magandang gabi po.